Alam niyo ba na ang utot ng baka ay nagko-contribute sa pag-intensify ng climate change at global warming? Okay, share ko lang guys, someone asked. Paano nga ba nakakaapekto ang utot ng baka sa climate change? Let me explain something. Ang mga baka at iba pang mga ruminant animals kagaya na lang ng kambing ay mayroong complex stomach. Mayroon kasi silang 4 na bahagi sa tiyan nila. Kapag kumain ang isang baka ng damo, nilulunok nila kaagad ito. Kapag napunta na ito sa unang chamber ng tiyan o tinatawag na rumen, binibreakdown ito ng mga bacteria sa loob ng tiyan. After maging partially digested, binabalik ito sa bunganga ng baka para nguyain na naman. Ito ay tinatawag nating rumination. Mas malambot na kasi ang pagkain nito. Sa buong proseso kasi ng pagkain at pag-digest ng mga baka, nagproproduce sila ng large amounts of methane sa pamamagitan ng pag-utot at pagdidighay. Ang methane na isang uri ng gas ay isa sa pinaka-powerful sa pagtatrap ng init sa atmosphere, around 28 to 36 times stronger than carbon dioxide. Ibig sabihin nito na kapag madaming methane sa atmosphere, mas maraming natatrap na init kaya hindi ito nakakawala papunta sa space. At nananatili lang ito sa loob ng Earth, increasing our temperature. There are around 1.5 billion cows sa buong mundo. And imagine kung gaano karami ang methane na pinoproduce nila. In fact, ang livestock farming, kabilang dito ang mga baka, baboy at kambing, ay 14.5% ng buong global emissions sa climate change ay nagmula dito. So, ano nga ba dapat ang gawin? Well, isa sa mga tinitignang solusyon ay ang pag-iba ng diet ng mga ruminants. Kagaya na lang na paglalagay ng supplements or nutritional oils sa pagkain nila para ma-lessen ang pag-produce nila ng methane. We could also support sustainable agriculture or pwede ring i-lessen natin ang pagkain ng karne and replace it with vegetables. Sa pagsuporta din natin sa mga innovations and researches patungkol dito, we could help in lessening the overall emissions of livestock farming. Yun lang. Bye!